Hello guys, welcome sa channel. Today mag-unbox tayo ng 200 pesos lang na SSD. 200 pesos siya kasi mababa yung capacity niya. 60 gig lang siya. Binili ko siya kasi may re-revive akong lumang-lumang computer na. So, dahil nga bala ko siyang gawing at least para may upgrade na gawing SSD. So, naghanap lang ako ng pinakamura ng SSD. So, nakita ko siya na 200 pesos for operating system lang talaga para lang medyo bumilis yung loading times. So, yung nga is, ito siya. Ang brand niya is Booking. Pakita ko na siguro yung pinaka-store. So, 253 pero kasama ko kasi yung shipping niya hindi siya free. Parang mga nasa 250 yata to sa 30 plus yung shipping fee. Kaya naging 253 yung total ko. So, parang mga 250 pesos ang pwede nyo. So, depende. Anyway, tingnan natin pa makita natin yung kung paano siya pinakay nga. So, parang nakabubble up naman siya pero parang isang layer lang. So, mukhang okay lang naman siguro yan. Tingnan ko mukhang okay naman. Ito siya, ayan, Booking nga, no, Booking. So, ayan, 64 gig. 64 gig lang siya. So, parang ito siguro yung pinaka, niya, brand o parang manufacturing niya. So, 64 gig lang. So, ayan, so, Chinese brand to. Ayan, so, ayan, sa Chinese brand nga to kasi China lang to. Galing pa sa China. So, ang promise speed niya dito is 550 Mbps. Tapos, 450 MB per sec yung write niya. So, ito naman, itetest natin yan using Crystal Disk kung ganyan yung lalabas na speed. Diba siya dito warranty na 3 years. Hindi lang natin sure kung paano yung warranty nito. Pero okay siya, no? Kung brand new naman siya. Tapos maganda yung okay naman yung lagay niya. So, yan lang. Madali siya tanggalin. So, SSD naman siya. 64 gig. Okay na ito pang boot drive. Itetest ko na siya. Tingnan natin yung read and write speed nitong Booking SSD. So dito ko muna siya itetest, no? So pandinak ko lang muna siya. So hindi siya nakarekta sa PC. So alam ko minsan medyo mas konti yung medyo mabagal ng konti yung nagiging result sa Crystal Disk pagka nakaganito instead pagka nakadirect sa pero itetest muna natin siya kung anong may speed na may result niya kung nakadock siya. So dito natin siya itetest using Crystal Disk. So naka 4 gig lang setting natin tapos parang dito test count 5 test count lang. Yan lang yan natin. Ito pala. Nasa D, 60 gig yung test natin. So yan. Tingnan natin kung ano ang kanyang result. So ito yung result ng first test natin. Unang test natin yung read niya is medyo mababa din sa pang speed niya pero dahil nga sabi ko nasa dock siya. Usually pagka nasa dock minsan mababa yung talaga nakukuha niya. So medyo okay naman yan. Yung sa right niya lang is medyo mababa. So pero i-check ko muna yung yung cable kung nasa slot siya. Alam ko nasa USB 3 nakakabit to eh. So try ko siya, test ko siya. So okay naman, chinek ko yung cable ko kasi kinakabit. Nasa USB 3 siya nakakabit. Nasa USB 3 port ko siya nakakabit. Try natin siyang i-retest. Kasi minsan pwedeng, pagka first test, minsan talaga mababa yung lumalabas. So ito, second test. Tingnan natin kung tumatata siya o hindi. Kapag malayo, medyo hindi siya umabot kasi parang nasa promise niya, nasa 550 tapos 450 yung speed. Pag hindi siya malapit doon is try ko siyang ikabit na ng rekta sa motherboard, no? Yun yung gagawin ko. So, ito, niretest ko na siya. So, aras ko na pa rin siya. So, ito, test ko siya. So, ganun pa rin yung test result niya. Aras ko na pa rin siya. Nasa 280 plus yung read. Tapos yung write niya is nasa 80 plus, no? Pero bago ko siya ito, isa direct test try ko pa rin siya ng try natin nag-copy ng files papunta sa kanya. So yan, napansin ko nga lang is yung sa name ng is Chinese, no? Chinese yung drive niya, no? Chinese yung nalagay na niya dito. And ito try natin mag-transfer ng files dito. Papunta dito kanong lalabas niya. Mag-transfer siguro ako mga 2 gig na files. Okay, ito. Magka-copy ako dito ng files. Tingnan natin kung, alam ko pagka papunta parang write speed niya, no? So, tingnan natin yung niya. Yeah, so okay na nga yung niya, light speed niya is nasa 80 plus nga, no? At mukhang consistent siya. Yan, so yung parang light speed niya nga is parang tama yung nasa medyo mababa po yung code dito is nasa 82 lang. Kasi yung result sa Crystal Disk kanina 86, no? So pa dito sa natin is nasa 82 lang. So okay naman yan, at least parang consistent siya. Kasi yung biglang bumabagal. Kaya natin siya ibalik. Copy. So, ganun nga yung parang niya, read saka write. So, same din sana kung anong sinulat natin sa Crystal Disk.
So yan guys, no, ginamit ko na muna siya direkta sa PC. So ganyan, okay lang naman yan, right? Nakaganyan lang siya. No? So i-test natin siya ng kung ano yung read and write speed niya pagka nakadirekta na siya sa PC. So yun, tapos na yung test. Sadly, hindi siya tumaas. So parang ganun lang talaga yung ano nangyayari sa kanya. Ito lang talaga yung speed niya. 292 yung sa sequential, 290-86 yung sa write. Read 290 plus, 80 plus yung write niya. Pero ang tumaas sa kanya ito yung RND 4K. Yung sa RND 4K, alam ko tumaas siya kasi parang 10 lang yata yung nasa 10 plus yung ano dito, no? Tapos ito parang tumaas ng significant yung sa right. Dito sa RND 4K nung naka-director. So, papakita na naka-director talaga yan. Okay, nandun siya. Ayan, naka-director yung SSD natin. So pwede siguro isa pang test. Titignan natin kung ano yung magiging result niya. So, kung ano yung result ng second test, so yun na yung tatanggapin natin kung talaga hindi siya talaga. Yan. So, ito yung result ng test natin. Masasabi ko ganyan talaga yung speed niya. So, di ko sure kung dahil nga 60 per gig lang to. Pero at least 290, almost 300, tapos 86. Faster pa rin to sa HDD. Parang may mga HDD na umabot din yata ng mga 80 eh. Definitely, mas better to. At lalo na din sa mga R&D 4K. Kasi yung mga HDD minsan, ano lang eh, one below lang yung R&D 4K nila. So dito sa SSD natin is definitely better siya. Faster pa rin to. Although hindi katulad nung nasa specs niya na nasabi niya is yan. Nasa 550 Mbps to 450 Mbps na speed niya is nasa almost sabihin na lang natin 300, no? 300 Mbps tapos yung write niya is nga lang is medyo bagal. So guys, pahabol na. So kinabit ko yung Ramsta ulit sa PC ko, tapos niretest ko siya to makita ko kasi alam ko yung itong RAM size nasa 550 to 450 sa speed niya. So almost full na siya. So niretest ko siya. So papakita ko yung result na nakuha ko. Since sa RAM disk natin, ito yung nakuha kong result niya. So ganun pa rin siya. Kaya nakikita niyo as almost full na siya, no? 96% na to, no? 1 terabyte tong Ramsta natin. So ayan, nasa 550, almost nasa na yan. Okay na yan, nasa within specs na promise speed na 550 tapos 450. So parang ganito yung na-expect ko sana ang speed itong booking. Kailangan ko nga siyang bawasan kasi medyo masama rin sa SSD yung ganyan na almost full. So, ang sa tingin ko nga dapat yan, may mga natitira pa at least 100 gig dapat, no? Space pa sa SSD. Pero anyway, wala pa naman akong na problema dyan. Saka ito nga natin test natin is surprisingly, ganun pa rin yung speed niya. So, within spec pa yung speed niya kahit na almost full na yung SSD natin na Ramsta. So, yun guys. Thank you guys. At nga pala, ang masasabi ko lang dito sa booking, na booking ang totoong speed mo. Booking na booking.